Hi! September 7, 2026 ang EDD ko. But possible manganak anytime in August. I made voluntary contribution lang this April 2024 for January to March 2026. End of April ang due of payment for the first quarter. I was informed na possibly hindi na ako qualified sa maternity benefits just because April na nabayaran ang contributions. Even if for the first quarter yan. Dahil ititreat na daw ito as late payment kahit umabot before deadline. Can you enlighten me please? By the way, maximum contribution per month yung hinulog ko. 2,800 or 2,009 per month. Thank you! Hi Beb! For today's video, sasagutin natin yung concern ni Beb Riz tungkol sa SSS maternity benefit. Beb, kung ang expected delivery date mo or EDD ay August or September 2026, same lang naman ito ng qualifying period. Para malaman kung qualified ka sa SSS maternity benefit, i-exclude natin ang semester of contingency mo na mula April 2026 hanggang September 2026. Ibig sabihin, hindi ito kasama sa qualifying period mo. At hindi na po ito kasali sa computation ng maternity benefit. Now, ang magiging qualifying period mo po ay mula April 2025 hanggang March 2026. Sa loob ng qualifying period na ito, kailangan may hindi bababa sa 3 posted monthly contributions. Pipili si SSS ng at least 3 to 6 highest monthly salary credits or MSC at provided na may hulog po kayo sa mga buwan na ito. Beb, nabanggit mo na binayaran mo ang January hanggang March 2026 contribution noong April 24, 2026. Bagamat pasok po ito sa quarterly payment deadline, iba naman po ang basihan sa maternity benefits. Para maisama sa qualifying period, ang contribution ay hindi lang dapat para sa tamang coverage period. Dapat ang payment nito ay posted din bago magsimula ang semester of contingency. Ibig sabihin, kapag nag-fall ang payment date sa semester of contingency mo, considered late payment na po ito. Since ang payment mo ay nangyari noong April 24, 2026, nasakop na ng semester of contingency mo for April to September 2026, hindi na po ito mapapasama sa computation ng maternity benefit. Dahil dito, itinuturing na po itong late payment para sa maternity benefit eligibility. Kahit napasok pa ito sa regular quarterly payment schedule. Tama ang naging initial assessment nila na maaaring hindi ito makonsider para sa maternity benefit mo. Sana ay malinaw at nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you and God bless. Follow for more.